makakausap po natin ngayon, Solicitor General Darlene Marie Berberabe. Magandang gabi po sa inyo, Solgen. Hello, good evening. Good evening po. Solgen, mga ilang tanong lang po para mas klaro. Kasi po ang nasusundan po namin ay yung mga nangyayari ng mga desisyon sa The Hague, ano? Tungkol po sa kanyang temporary release or fitness for trial. Dito po sa Pilipinas, ano po ba ang pinaka-issue pa na kailangan pa pong desisyonan? Okay. Yung dating mga na-file na kaso na mga petisyon ng mga anak ni former President Rodrigo Duterte, ito yung mga habeas corpus na tinatanong ang legality ng issue ng pagka-surrender kay PRRD. So may mga na-file before, habeas corpus, court, TRO, and then itong recent, si Senator Bato ay nag-file ng isang urgent manifestation na patungkol naman doon sa mga pronouncements na sinabi ni Ombudsman Remulla na merong siyang sa telepono niya na warrant of arrest from ICC. So bunsod noon ay nag-file si Senator Bato ng manifestation at dahil ito ay kaakibat or nakakabit pa dun sa main petition na nauna nang na-file, in-endorse sa amin ito ng DOJ at kaya kami, ang OSG, ay nag-enter ng appearance para kami na ang sasagot doon sa sinabi ng Supreme Court na mag-comment sa manifestation ni Senator Bato. Okay, pero tungkol lamang po sa manifestation ni Senator Bato, ito pong issue naman sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kasama rin po sa kailangan ninyong pasukin muli. Opo, kasama po iyon, pero yung amin pong sinagot lamang ay yung manifestation sapagkat bago po nag-file si Senator Bato ng manifestation, ang sumagot po for the Republic ay ang DOJ. Kasi nga po ay nung March 2025 ay nagpaalam ang OSG kung maaaring hindi siya ang mag-represent sa state noong sa kasong iyon. Pero in law, iniisa-isa lang po muna namin. Sa manifestation lamang po kami sumagot. Ayun. Okay, but in law, sino po ba dapat talaga ang sumagot? Ang OSG po ba? Opo, tama po yun. OSG po talaga ang dapat na nagre-represent sa mga kasong kagaya po nito, like it was against the Executive Secretary, against the Secretary of Justice. So because the Solgen po ang defender of the Republic talaga. So yung dati pong naging posisyon ng OSG, kaya po kinailangan niyang magpaalam sa Supreme Court na kung maaaring siya ay ma-excuse na hindi siya ang mag-represent. Pero under po sa batas, talaga pong dapat OSG. Kaya yun po yung sinasabi ng presidente, ng palasyo, na ginagampanan lamang ng OSG ang aming mandato. So masasabi po natin na ang inyong re-entry ay dahil sa mali ang naging posisyon ni dating Solgen Menardo Guevara? Unique po kasi at may specific na factual background. So akin pong nirepaso sapagkat nauna po doon sa recusal ni Solgen Guevara ay marami pong submissions kasi ang OSG sa ICC noong nagsabi sila, nagsimula pa po kasi 2018, nagsabi sila mag-preliminary investigation tayo sa mga extrajudicial killings. Tapos ang sumunod doon, nag-withdraw from the Rome Statute. Pagkatapos po noon, maraming submission si OSG. Ang position po niya, walang jurisdiction ng ICC, hindi na siya pwedeng imbestigahan. Sapagkat meron namang mga korte na maandar dito sa Pilipinas. Subalit, pagkatapos rin po ng mga submissions na yon,
ay nagkaroon din ng determination ang ICC na hindi Pilipinas, di namin tinatanggap yung mga argumento nyo, kundi may jurisdiction ng ICC, kaya na nga po tuloy-tuloy. So kung tutuusin po, medyo maraming pagbabago na at development mula po noong nag-file ang OSG noon, sinabihan na po sila na hindi, may jurisdiction ng ICC at kaya nga po tumutuloy-tuloy na yung case against PRRD. So yung mga patakaran po ba ngayon ay nagbago? Kasi yun po ang sinasabi nila. Iba na ngayon o nagkaroon na po ng counting adjustments ang Philippine law para po dito naman sa mga susunod pang kaso tulad ng sinasabing arrest warrant against Senator Bato de la Rosa? Isa rin po yan sapagkat naglabas ng regulations ang Supreme Court on extradition, for example, at base po dun sa mga pronouncements ni dating Executive Secretary Bersamin at saka na rin po ng DOJ nung napapag-usapan nga itong meron daw warrant of arrest against Senator Bato, ay pinag-aaralang masusing ng DOJ kung alin ba ang dapat na regulasyon na sundin kung sakasakaling mangyari. So huling tanong, ito po ma'am, yung ayon sa Duterte camp lawyer Israelito Toriono, ang sabi niya, the OSG cannot recuse today and then resurrect tomorrow. Meron po bang basihan sa batas ang kanyang sinabi? Wala pong ganyan sa batas sapagkat una kaya po nililiwanag ko na ito po talaga ang mandato ng OSG. Kaya ang ipinagpaalam po actually ng OSG sa Supreme Court ay yung dating sitwasyon na nagpapaalam sa na pwede bang hindi ako ang mag-represent ng state. So pangalawa, mayroon din po kasing role ang Solgen as tribune of the people. So in fact, meron pong mga Supreme Court cases na dati ay ito, for example, may isa siyang posisyon, pero later on, pag nare-realize niya na ay may pagbabago na at tingin ng tribune of the people ay dapat doon siya sa kabila, ay meron din pong Supreme Court na umayon sa OSG at pinuri pa ang OSG na tama ang iyong inadapt na position ngayon kahit hindi yan kapareho nung dati mong posisyon. Maraming salamat po sa inyong oras, Solicitor General Darlene Marie Berberabe. Thank you po. Maraming salamat, Corina. Thank you. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.